Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning. Kumusta? Mayong adlaw ka itong tanan mga kaigsunan, mga kasampyak. Here we go again. Buhay Amerika, Duterte loyalist ng gingon nga kung adunay hidugmo kung sa itong mga kapayog kaluya. Ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. Kung saan man kayong lupalok ng mundo, mga kasampyak, kung hindi pa kayo nakapagsampyak itong munting channel ko, inanyayan ko kayo na makinig at manood. Yung pag-uusapan pala natin yung very fresh pa ngayon. Itong pagbibitiw ni Inday Sara. Dito sa Reuters, sinasabing Philippine VP Duterte exits Marcos cabinet as their alliance crumbles. So, ano bang masasabi niyo mga kasabihan? Kasi para sa akin, mas maganda nga yan, mas mabuti yung pagbibitiw niya para matuldukan na itong ano, kasi nagkawatak-watak na. Marami ng maraming nagsasabi yung mga kalaban kasi sabi na si Inday Sara ano pa rin, intact pa rin siya sa kay Marcos sa mantalang sinisiraan na nga siya at yung kanyang pamilya. So, hindi maganda. Kaya siguro ito yun yung dahilan na bumaba din yung survey niya, bumaba ng 11% yata yung satisfactory rating niya. Pero yung kay Marcos, so, sa kanya mga siguro mga 56 na lang. Pero yung kay Marcos naman, hindi nila pinakita, hindi binalita ng mainstream media. Pero yung sa kanya, very poor na talaga. Mga nasa 30 na lang. So, mas maganda na ngayon na tinuldo ka na ni Inday Sara para siya na yung, siguro siya na yung mag-stand nito sa, na opposition talaga ng, Marcos. Kasi wala nang opposition ngayon. Lahat combine na lahat ng colors eh. Mga dilawan, mga pinklawan o ano pa mang tawag sa kanila. Kaalyado na ni Marcos lahat na. Pati mga NPA, lahat na sila. Kampi-kampi na silang lahat. So, mas maganda na nga yun. Itong nangyayari. So, kasi midterm election. So, at least, mas maganda-ganda tong laban nito. At sa tingin ko, ang pinaka main reason talaga na bumaba si Inday Sara talaga dahil itong mga pinagagawa ni Tamba talaga yung pinagagawa na yung ginawa nila sa kay Pastor Kibuloy, yung at hindi lang pala, parang yung ginawa nila ni Pastor Kibuloy na sinisearch daw arrest warrant dapat, pero wala silang papers na mag-search sila, pero ang ginawa nila nag-search sila. At saka hindi lang doon sa kay Pastor Kibuloy na sa Davao, kahit dito daw sa saan ba yan, sa US, sa California ba yan, yun. At parang disim ang style, may pinasok, tapos may mga drone, may mga helicopters. So sa tingin ko parang Amerika talaga yung nagdidikta eh. So kaya pag-isipan na ni Inday Sara na bumitiw na siya. Kasi sigurado nang isusunod niyan si Tatay Digong na eh. Wala naman silang karapatan itong Amerika na na manghimasok. Gumagana naman yung government natin, yung batas natin. Ang Amerika talaga kahit saan talaga talaga sila nakikialam, kaya marami silang kalaban sa buong mundo. Na lang, example, itong nangyari sa Haiti. Tinanggal nila yung magaling na presidente dati. Tapos pinasok nila yung may inilagay sila na tao. Tapos ngayon, tingnan mo, magka-civil war na ngayon ang Haiti. So wala talagang magandang idulot itong
yung mga paghimasok ng Amerika. Wala talaga. Katulad na rin sa Ukraine, ko alam nyo man nating lahat kung ano ang nangyari. Yung, yung Iraq, yung Afghanistan, tapos ngayon iniwan na ng Amerika. So, ganyan ang ginagawa ng Amerika. Biglang manghimasok sa ibang bansa. Tapos pag magkagulo na, iiwan na. Yun na, wala na talaga. So, babalik naman tayo kay Inday Sara. Sa tingin ko mas mabuti ito kasi para na naman siya, makapag-focus doon sa para maisog rally. Baka magsasalita na siya ngayon. Saka, sana mailabas na yung video ni Marcos. Yung PDEA leak talaga. Yung PDEA leaks, kung sana lalabas yun. Para tapos na itong lahat eh. At sa tingin ko, ang gumagapang itong lahat si Romualdez talaga eh. Kasi si Marcos wala na yan eh. Hindi na yan makakatakbo pa. So sa tingin ko, parang yan, parang decoy lang yan siya dyan. Kasi wala na yan siya eh. So, yung preparation talaga nila sa 2028, yan si Romualdez. Kaya nga, todo yung pamimigay ng ayuda eh. Gamit yung tax ng bayan eh. So, kasi siguro yun yung plano nila. Kasama na yan yung asawa ni Marcos yan, si Liza. Kasi for sure, after Romualdez, yan na si Sandro ang gustong nilang ipapasok. Sila-sila na lang yan, pamilya eh. Wala talagang ginagawang tama itong Marcos Romualdez, no? Hindi sila natuto sa kasaysayan kung paano sila pinatalsik. At ngayon, gusto namang baguhin itong konstitusyon sa pamamagitan ng tsa-tsa. Wala na yan, hindi na yan papasa. So, gagawa naman sila ng ibang aksyon eh. So, ngayon, naghimod puwit sila sa Amerika. So, alam naman natin yung Amerika, kalaban yung mga Duterte. Kasi, ang mga Duterte ayaw talaga magpauto sa Amerika. Ang Amerikano, allergy yan sila sa mga kumakalaban sa kanila. Kaya, ito, yung balita nga maraming daw mga Amerikanong sundalo nandun sa Davao eh. So ano pa naman yan? Ano na yan? ICC na yan eh. So sigurado ko isusunod na si Tatay Digong. O kaya kailangan na natin yung action ngayon eh. Kaya tama lang na bumaba si Inday Sara. Ngayon. So at least mananatili pa naman siya na vice presidente. Pero hindi na siya magpaano sa kabinet ni Marcos. Maraming nagsasabi na hindi daw siya nagsasalita sa sa about sa West Philippine Sea, anumang mga problema. Sa tingin ko, yun din yung dahilan na bumaba yung niya, yung satisfactory sa niya, sa survey. Pero hindi kasi siya pwede magsasalita kasi hindi nga nagsasalita yung presidente eh. At saka yan pag magsasalita kasi siya baka iba yung sasabihin din ni Marcos na sila magalit-litsi na Sino ba naman siya? Hindi naman siya katulad ni Robredo dati na bida-bidahan So ano ang masasabi natin mga kasampiak? So basta tayo magmatyag lang muna at saka suportahan natin itong maisog, itong si Tatay Digong, si BP Sara, sila ni Basti. Natin kasi ang susunod na target talaga nito yung talaga si Tatay Digong talaga. Yung tinatarget nila si Pastor Kibuloy
um, ano na yan, given na yan, pero pinaka main target talaga ni Tambaloslos ito talaga si Tatay Digong. Kaya itong ICC, pilit na nilang pinapasok. So, ano, magmatsyag lang muna tayo. Maraming salamat po.